Sa puntong ito, makausap po natin si Deputy Executive Director George Estioco ng NWRB o National Water Resources Board. Magandang hapon po, Director Estioco. Opo, magandang hapon din po sa mga nakikinig sa programa po ninyo. Apo. At ito nga po, no, nabanggit po ng Pag-asa itong kung sakali magpapatuloy yung init ng panahon sa susunod na isang linggo, maaari po manganib nga ang supply ng Angat Dam, particularly na kanila minomonitor. Ano po ang ginagawa ng NWRB para po ma-address o magawa ng paraan yung pinangangambang problema pong ito? Sa aming party sa National Water Resources Board, yung role namin dito sa water supply dito sa Angat Dam is yung pag-re-regulate ng water releases doon. So kami po yung nag-approve ng mga water allocation ng NWSS at saka yung papunta sa irrigation sa NIA, sa Bulacan and Pampanga. Apo. So, yung mga ginagawa po namin na regulation para umabot naman yung available water sa Angat Dam is yung may mga gradual reductions kami doon sa water allocations para sa Metro Manila. Apo. Yun po. So, masasabi ho ba na meron na kayong parang kung ilang porsyento yung water reduction sa releases na inyo pong tina-target initially? Ang maximum kasi na allocation ng MWAS ay 46 cubic meters per second. Apo. Ito po ay equivalent ng mga 4,000 million liters a day. Apo. Pero nung nag-umpisa ng magkaroon ng yung parang sign ng magkakaroon ng pagbaba o abnormal na water conditions sa Angat Dam, binawasan na namin ito. Nagsimula pa nung March. So may mga pagbabawas sa allocation nila, naging 43 cubic meters per second noong March. Tapos nitong May, ginawa na namin 42 cubic meters per second. Apo. Para naman magkaroon ng gradual reduction. Apo. Ano pong epekto nitong ganitong sitwasyon? Halimbawa, kung umabot sa mga kabahayan, kung dating malakas yung pressure ng tubig, hihina, ganun ho bang mararanasan ng mga kababayan natin? Pag yung nagkaroon ng reduction kasi, yung magiging allocation nila, halimbawa 42, sa ngayon wala pang wala pa kaming feedback galing sa MWAS kung ano ang nararamdaman o epekto sa Metro Manila. Apo. Pero nung mga previous years like 2010, nung nagsimula ng bumaba yung allocation nila, mga 40, 39, nagkaroon na ng epekto sa Metro Manila. Like yung isang magiging impact ito, yung reduce water pressures doon sa mga gripo ng mga kabahayan at saka yung may mga water interruptions na mga nangyayari. Apo. Yun po. Doon po halimbawa sa mga sakahan, pagka nagkaroon din kayo ng reduction, in coordination ba ito sa halimbawa Department of Agriculture kaugnay nung sitwasyon naman ng mga pananim nila? Ganun po ba? Ang direktang nakakausap namin dito sa allocation ng for irrigation from Angat yung NIA, yung National Irrigation Administration. Ngayon nga, dahil nga malapit na yung total na may harvesting na sa kanilang farmland, ay hanggang May 15 yung paghingi nila ng tubig. Pero maliit na lang, 10 cubic meters per second na lang. Pero dahil nga doon sa inaasahan na pagbaba ng tubig sa Angat, ay baka mas maaga sa May 15, wala na silang tubig na magagamit. So may konting yung mahihinto na yung supply sa kanila. Nevertheless, walang epekto sa kanila dahil wala namang feedback na if ever wala ng supply para sa kanila, ay halos nandun na sa harvesting stage yung mga
palay na naiiwan pang i-harvest. Opo, at kahit papano safe na ho sila at yun nga po, tag-ani na. Itong, Halos umabot sila doon sa punto, doon sa level na makaka-harvest na sila almost 100%. Pero yung minimal na lang yung hindi siguro dahil may mga pag-ulat naman locally sa field, yun ang mag-susuporta sa mga naiwang pananim. Opo. So hindi, Opo. walang sa kanila, walang damage na magkakaroon ng damage sabi ng National Irrigation Administration. Opo. Maraming salamat po sa pagkakataon. Si Deputy Executive Director George Estioco ng National Water Resources Board. Maraming pong salamat. Okay po. Welcome. Salamat.